Hindi na siguro. Parang, ano eh, preaching. Preaching. Oh. Yung, yes, sige po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y, ito naman ni, sabi nga ni Pastor, tatry ako mag-preach sa inyo na isang, ano lang. Maiksi lang po ito, konti lang. At ito po ay nagmula sa ating journal text for today. Yan po ay sa Matthew 16:24-27. Pwede ba nating basahin po natin sa wikang Tagalog para dali palit ako na antipara ko. Nandun ba kayo? Sa wikang Tagalog po, nakasaad po dito, Mateo 16, verses 24-27. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Last verse. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Diba? Napakagandang to. Ito'y ang ating introduction po natin dito ay ito'y panawagan po ni Jesus Christ sa lahat po. Sa lahat ng napili sa atin, tayong mga sumusunod sa Kanya, na ang buhay po natin, pag binigay natin kay Kristo, tatalikdan natin ang lahat. Kapalit ay, sabi nga nila, tatalikuran mo ang iyong pamumuhay sa sanlibutan, mawawala yung kasiyahan, pero ang makakamtam naman ay buhay na walang hanggan ang kapalit. So, ang aking po dito, yung pinamagatan ko po ito na the cost and glory of following Jesus. Ito po, ano ba yung halaga at ano ba yung reward? Ano ba yung matatanggap natin pag tayo sumunod kay Jesus? Unang-una po, ang question, ito po yung tatlong question na tatlong bagay, points na cause ng glory of following Jesus. So, unang points po is the requirements of discipleship. Ito'y panawagan sa mga disipulos, mga disciples. Tulad natin, nakalagay nga, di ba? Sa verse 24, then Jesus said, sa English po, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yan po yung
Kailangang italikuran mo ang mundong yung pinamumuhayan, sumunod ka kay Jesus at pasanin ng krus, kapalit ng eternal life. So ano yung mga points na makikita natin dito sa verse 24? Yung mga points po dito, makikita natin na yung invitation, the invitation. In here, sinabi naman diyan, di ba? If anyone desires, di ba? Ito yung pangkalahatan na na panawagan ni Jesus Christ. Hindi lang para sa atin mga followers niya, kundi sa lahat na sumunod sa kanya. Kung sino yung may gusto, di ba? Yung desire, kung sino may desire sa puso. Kasi pag wala naman tayong desires, hindi naman natin magagawa yung pagsunod eh. Di ba? Dahil sa biyaya ni Lord, nasusunod natin si Jesus. So, ano pa yung isa? Self-denial. Ibig sabihin, yung pagtakwil mo sa sarili, yung tatalikuran mo, 'di ba? Meron nga yung sa ano na ibenta mo ang iyong mga ari-arian, 'di ba? Sabi nga meron nga na nakalagay sa Bible na pinabebenta yung mga ari-arian at ipamahagi mo sa iyong kapwa. So, isa 'yon sa mga dapat nating gawin na kaya ba natin 'yon, 'di ba? Mahirap po maging disciples po ni Jesus Christ. So, kaya ito po'y isang hamon para sa atin. Pangatlo pong points is taking up the cross. Ito po yung cross na si Kristo po ay binigay niya ang sarili natin, di ba? Inialay niya ang sarili niya para sa ating kaligtasan. Kaya kung papalo tayo kay Jesus, pati po yung cross na dinadala niya ay try nating dalhin. Na alam natin na sa mundong ito, yung pagsubok ng pagiging pagsunod kay Jesus ay napakabigat po yan. At yung huli po, yung following Jesus, ito po yung pag sinabi natin following Jesus, ito na yung pagiging ano natin, kung ano po yung ginagawa niya, ayun ang pipilitin nating gawin. Yung mga halimbawa na ginawa ni Jesus, ayun po yung isa sa buhay natin. Meron akong naaalala na lagi kong tinatry na pag meron pong mga pagsubok, merong mga katanungan, no, lagi pong umaano sa akin yung what would Jesus do? Ayun yung lagi kong iniisip. Kung sakaling bigyan ako ng problema, kung sakaling bigyan ako ng pagsubok, tatanungin ko yung sarili ko, ano kaya gagawin ni Jesus kung siya yung ano? Lagi ko pong tanong sa sarili ko yon para tayo makaiwas sa mga gawang masama, sa makamundong pagnanasa. So, lagi po yun ang tanong ko sa sarili ko pag yung meron akong pagsubok. So, mahirap pong mag-follow. Yung unang points po talaga yung sa pagiging disciple po ni Jesus ay napakahirap po.
hindi hindi madaling paglabanan ang mga pagsubok, problema sa buhay, pero kung si Jesus yung ano natin, ah, everything, anything is possible po sa Kanya. Ah, Pangalawa po, second points po is ito yung paradox ng, ng discipleship. Nakalagay po sa 25 to 26. For whoever wants to save their lives will lose it, but whoever lose their lives for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Ito yung ano po nito is yung kabalag, yung kaba, yung malalim po kasi yung pagkaano ng is yung pagkawala ng ang kung gusto mong maligtas ang buhay mo, dapat ibigay mo yung buhay mo kay Kristo. Parang ano po 'yan. Laging ang buhay po natin, ano ba yung maano natin? First point po ay first point po natin diyan is losing to win. Ayun yung ano. Ano ba yung ibig sabihin ng losing to win? Pag yung pag yung inialay mo ang buhay mo sa kamunduhan, ang nawawala ang iyong buhay na walang hanggan kay Kristo. Pag tayo po ay nagnanasa sa material na bagay, ang mga ang nakakalimutan natin ang buhay na walang hanggan. Ay nagiging kapalit. Pero kung tatalikuran natin yung kamunduhan ng pamumuhay na nasa sanlibutan, ang kapalit naman ito ay ang ating buhay na walang hanggan. Kumbaga, magsasacrifice ka, isacrifice mo yung mga buhay, yung mga material na bagay dito sa mundo. At kung ipapalit mo naman si Kristo, ayun ang magiging mo. Ayun ang pinaka pag nakita mo siya, ayun ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Ano man yung magiging profit? Maano mo yung kung makukuha mo nga yung lahat dito sa mundo, tapos masisira naman yung kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno. Ano yung niya, 'di ba? Wala siyang kahalagahan parang walang katuturan yung buhay mo. Kung kahit ba sabihin mo nasa iyo na lahat, nasa iyo lahat ang yaman, tapos wala naman si Kristo sa buhay mo, baliwala rin. 'Di ba? Yun nga yung di ba? Kasi yun nangyari sa amin. Dati noon, marami nga rin kaming pera. Lahat nga ng gusto nung anak ko na ibibigay ko noon dati. Masarap ang buhay. Pero nung wala nga lang kay Kristo, kasi lahat ng mo is nasa nasa kamunduhan ka. Inom dito, inom doon, di ba? Babae dito, babae doon. Tapos, pero naibibigay mo yung gusto ng pamilya mo. Lahat, nasa iyo Pero, ano yung nun? Ano yung essence ng buhay? Parang, ngayon ko lang na-realize kasi nung
napapunta ako kay Jesus. Para bang, noon kasi iba yung, ang saya noon, nung buhay ko noon, iba sa kasayahan ko ngayon. Parang ganon. Masaya doon dahil yung material things meron ka. Masaya na, pero pag sinukat mo, parang kulang pa rin eh. Pero mula nung nandito na nakasama ko si Kristo sa buhay ko, everything is enough. Lahat sakto. Walang kulang. May pera o konti, may konting pera. Okay lang eh. Masaya pa rin. Masaya yung buhay. Maano ang kahit saan mo dalhin eh. Dati pag yung walang laman ng bulsa ko, mainit ang ulo ko. Kasi araw-araw nainom ako eh. Yung 6 na boteng beer eh, magkano na yun? Diba? Araw-araw. 6 bottles. So, tapos may yosi pa, di ba? Isang kaha, 2 kaha, isang araw. So, pag wala kang 500, wala, hindi mainit ang ulo ko nun. Kasi wala akong pang-inom pagdating ng sabi ko, alak 5. Pagdating ng alak 5, di happy na. Bibili na ako, iinom na ako. Kasi 7 kasi uuwi ako. So, yun ang pagkakaiba. Nung naki-Kristo ako, kahit nga 10 piso, masaya ako nung naki-Christ na ako. Kahit 10 piso. Makabili lang ako ng aking paboritong pulburon, okay na ako eh. Kasi yung lagi ako nabili ng pulburon. Masaya na ako. Nandun ako sa bahay. Sa anon pa, hindi ako matigil sa bahay. Kaya ako sa bahay. Gusto ko lagi sa labas. Ngayon, nakakasama ko pamilya ko. Nakakasama kong sabay kumain. Dati, hindi ko sila nakakasabay kumain. Even sa lunch, even sa dinner, wala. Kahit nga sa almusal noon, hindi ko nakakasabay ang mga anak ko. Since mula nung kay pagiging kaya sumunod kay Kristo, na lagi kong nakakasama ng mga anak ko. Natatanong ko sila, kamusta? Sigab-gab, kamusta school? Di ba? Noon, hindi eh. Lang sila. Come and go. Parang gano'n lang ang buhay. Yung pangatlo, yung soul's work, di ba? Walang ibang ang kaluluwa kasi ang pinaka kahit sabihin mo na ano ba yung halaga ng pera sa kaluluwa. Diba? Kung ikukumpara mo. Ano yung material things kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa ilalim ng sa dagat-dagatang apoy, diba? Yun yung yung essence noon, diba? Kaya when you follow Jesus, talaga lahat it will follows na malalaman din natin yung halaga ng ating kaluluwa, ng ating soul, na hindi kayang bayaran ng kahit na anong material na bagay pag tayo naligtas, pag ang souls na ang ating kaluluwa ay na kay Kristo, ay napunta kay Kristo. Walang kapalit na kahit na anong material na bagay. Yun po. Ano pa ba? Pangatlo po. Pangatlo, ito yung reward. Ano yung reward? Di ba?
Yung reward po ay, ayan po nakalagay, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. Diba? Tayo po yung mga pinili. Tayo yung mga pinili is meron na tayong lugar sa taas. So, pag tayo nag-follow pa kay Jesus at alam naman natin na following Jesus is like uh, yung pagiging disciple is to save souls, kailangan nating uh, mag, mag, maghikayat o magligtas ng kaluluwa. Kailangan nating lumabas, hindi lang ah, hindi lang yung naandito lang tayo sa church, di ba? Lahat po tayo ay i-judge pa rin pagdating natin sa taas. Dahil nga, sabi nga, pagdating natin doon, kung ano yung ginawa natin, di ba? Napag-aralan natin yan yung di ba, yung following, yung David, ano ba yon? Yung sa ano natin, sa na Calvinism, di ba? Sa Calvinism kasi is surely na yung ating na tapos follows na yung good works, di ba? So, pag may good works, ayun nga, doon tayo i-reward ni Lord na pagdating natin is siya pa rin yung magja-judge sa atin kung paano tayo, kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. So, darating yung panahon na pagbalik ni Jesus Christ, so sana handa na tayo, sana nagawa na natin yung dapat nating ginawa at patuloy nating gagawin. At sana po patuloy lang na paglilingkod sa mga darating na panahon, magsama-sama tayo bilang anak ng ating Panginoon. So, sabi sa'yo, mabilis lang. Yung aking pong yan po, promise of judgment, and the Son of Man will return in the Father's glory. So, si Jesus po ay papanik po sa alam natin na sa God the Father, na doon po siya, and then yung reward po, yan. Magre-reward siya kung ano po yung ginawa natin. Kung paano natin siya pinamuhay dito sa lupa. Yun din po yung magiging reward natin pagdating natin doon sa taas. So, next na. So, yung application po, ito po, following Jesus is an active commitment po that requires personal sacrifice. So, the sacrifice is worth it, and the reward of eternity far outweighs temporal losses. So, yun nga, follow lang tayo kay Jesus. Talagang ang pagiging disciple ni Jesus Christ is talagang maglalaan tayo ng sakripisyo. Minsan nga, di ba, pagpunta lang dito sa church, di ba, uy, may trabaho ako. Ay, hindi na muna ako papasok. Di ba? Kasi magsisimba ako. So, isa yun sa mga
minsan iiwan natin ng, ayun nga, katulad niya, iiwan natin ng trabaho natin, iiwan natin ng negosyo natin, di ba? Ayun yung mga sacrifice na inaano natin kay Kristo na kung hindi natin gagawin yon, di ba? Doon din tayo judge eh. Pag sinabi niya, oh, hindi ka naman nagsisimba eh. O pinagpapalit mo ako sa panonood ng TV. Di ba? Minsan, ah, ah, nakakalimutan na natin siya. Ah, ako minsan na, ngayon nasasanay na ako na tuwing umaga, nagbabasa ako ng Bible. Siguro, lingid naman siguro sa inyong na everyday. Kung ano yung journal text, yun yung binabasa ko. Napaka, pala noon, napakagaang sa pakiramdam na yung pagising mo sa umaga, yung nakagad ang nakagad ang things to do mo kaagad. Gaang-gaang, pag yung katapos ko, di ba, mag-send ako, kahit simpleng lang, na papaalala ko sa atin na ito yung journal text, and then, ito yung naintindihan ko, na parang lang, konti lang, kapraso, na nakakapagpagaan. Pagising ko, pagtayo ko, kasi ginagawa ko yun, nakahiga pa ako eh. Nagbabasa ako habang nakahiga. Si Mrs. kasi nauna sa akin yung bumangon. So, ako nakahiga pa. Doon ko sisimulan magbasa. Babasahin ko yung journal text. And then, ano-ano lang konting paano ko iintindihin, di ba? Kasi nga, unang-una, hindi naman ako ganong ka-well-versed pagdating sa Bible. So, sabi ko nga, patuloy lang na magbasa, patuloy na mag-research kung ano yung ipinapahiwatig ng mga verses na ito. So, ayun lang, patuloy lang tayo. Alam natin na ang reward ay napaka-sarap ng reward pag yung titingnan natin. Sabi ko nga, ngayon, ready na. Ready na tayo. Ready na ako na ready na ako sa lahat ng ibibigay sa akin ni Lord. So, sabi nga, lahat ng plano ko, lahat sa pamilya, lahat ng binibigay ko na sa Kanya. So, ano man ang mangyari, hindi po ako susuko, hindi rin ako magtatampo, hindi mababasag. Ayaw ko na mabasag dahil naranasan ko na pong mabasag. Maraming pagsubok, maraming alam nyo naman, muntik na rin akong mamatay, di ba? Dahil sa bisyo. Papasalamat ako sa etong bagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. So, sa atin po, sa mga hindi masyadong mga kilala sa akin, talagang buhay ng kamunduhan ay naranasan ko. Lahat na po yata ng kalokohan, naranasan ko. Ngayon, patuloy pa rin po akong binabago ni Lord. Hindi po ako tumitigil, kaya kung ano man ang maging natin sa buhay, lagi yung lang natin to na sumunod lang tayo kay Jesus. Sundan lang po natin siya. At lagi ayun lagi kong sinasabi sa sarili ko, pag yung meron akong mga, what would Jesus do? Kung merong tukso, di ba? So, kasi
pag yung malayo tayo, totoo yan, inaamin ko yan pag malayo ako sa inyo. Ano, mas gusto ko nga laging nandito, lagi ko kayong kasama. Kasi pag hindi ko kayo kasama, parang humihina ako. Totoo po yan. Kaya nabanggit ko yan kay pastor na pag nasa seminar ako, kasi maraming ano dun eh, ang daming tukso. Alak, di ba? Babae, sugal, meron dun eh. Oh, naandun yung tukso. Pero thank God na papagtagumpayan ko ngayong mga nakaraang ano. So, pumapasok na lang ako ng kwarto, minsan kakatukin ako. Sabi, pare ano, tara labas tayo. Sabi ko, sige, naantok na ako. Yung iba naman na nakakilala na sa akin na eto na nga, hindi na rin naman ako inaano. So, mahirap, di ba, maging Kristiyano, di ba? Lagi, idadown ka pa nga nung iba eh, di ba? Sabi, idadown ka, pero masarap naman ang kapalit ng pagiging Kristiyano, di ba? Minsan nga sasabihin ko, yung mga dati kong pananalita, pakialam ko ba sa inyo? Oh, kung ayaw nyo sumama sa akin, diba? Kung ayaw nyo na akong imbitahan, okay lang. Kung ayaw nyo na akong kaibigan, okay lang. Ayun ang ano ko, sabi ko, at least, meron akong number 1 na kaibigan. Nasa taas, sabi ko. Na kahit kailan, kahit ano gawin ko, magwalwal man ako uli, mahal pa rin ako. Sabi ko, hindi ko tatalikuran nun eh. Hindi tayo tatalikuran. Sabi ko, marami rin kasi akong mga naging kaibigan na dahil lang sa hindi na ako nainom. Hindi na ako tinetext, hindi na ako kinakamusta. Nalulungkot ako. Siyempre, kaibigan ko sila. Diba? Yung mga kumpari ko. Diba? Kaya sabi ko, lagi na lang ako sa bahay. Kasi wala naman nag-iimbita sa akin eh. So, I spend my time with my wife. Diba? Nandun lang kami. Sabay kami nagmimerienda. O, diba? Lagi. Sabay kaming nagla-lunch, nag-aalmusal, o di ba? Hanggang dinner. Sabihin kahit hindi na ako kakain, pagtitimpla pa ako ng tsaa, o di ba? Sabi ko, yun ang kaibigan ko, nandiyan mga anak ko, di ba? Saka nagkakausap na kami. Iba pala yung feeling nung yung kausap mo yung mga tunay mong kasama sa buhay. Diba? Masarap. So, kaya, being a Christian, yan, following Jesus, is napakasarap niya. Pilitin po natin na sumunod kay Jesus. Even sabi nga, wala namang perfecto eh. Hindi tayo perfecto. Magkakamalit, magkakasala. Laging sinasabi ni pastor yan, di ba? Basta't nagkasala, repent. Di ba? Repent lang, repent. Hanggang sa dumating yung araw na hindi mo nagagawin yung kasalanan na yan. Ako'y, ang nakakagawa pa rin. Kaya nga sabi ko, lagi hingi ng tawad lang na hingi ng tawad. Dahil ang pagiging Kristiyano ay walang humpay na pagbabago. Araw-araw ay magbabago tayo dahil kay Kristo. Yun lang po. So, Pastor, pasensya na po, medyo mabilis po ako eh. Kayo na po sumagot sa akin yung
Kung may mga katanungan kayo, subukan nyo lang. Pasensya na po kayo, hindi, yan ano, first time ko kasi ako kinakabahan talaga eh. So, sana may napulot naman siguro kayo, no? Dahil kung wala, ano pa so, may pagkakalagyan sila kung wala silang napulot. Mahal ko kayong lahat. And thank you for nabigyan ako ng opportunity kahit kapraso lang. Hindi pa po ano, hindi pa ako sanay. So, sana'y more wisdom pa ibigay ni Lord sa akin. Para po, ano, first time. Iba pala yung ano, eto sabi ko, iba pala. Ngayon kanina, nabablanko ako eh. Iba pala yung nagsasalita dito ng Word of God kesa dun sa nagsasalita ako pag ako'y nangangampanya. At ano, totoo yun, pag ako'y nangangampanya, hindi ako nabubulol eh. Pagkausap ko yung mga, hindi lang gantong, mas marami pang tao yung kausap ko sa harapan ko pag ako'y nangangampanya. Pero, ba't ba doon hindi ako na ano. Pero iba pala talaga pag ano, pag yung Word of God na pinag-uusapan, talagang ano. So, yun po, thank you and huwag niyong kalilimutan. November 2. November 2. Ayun po. Pastor, thank you po sa inyong lahat. So, God bless po.